mo ngayon kasi matindi ang propaganda na labanan yung sinabi nung witness, yung Marine, yung ex-Marine na si Orly. Ngayon talagang sinisiraan siya, sinisiraan si Marcoleta, ang pagdala niya at paglabas niya ng katotohanan. Mantakin mo ha. Ganito lang yan, bibigyan ko kayo ng isang malaking kwento. Isang malaking pangkalahatang kwento. Kasi isipin nyo to ha. Noong unang nag-reveal ng mga kasangkot na mga opisyal ng gobyerno, ito po ay si Diskaya. Nung si Diskaya po ay nagsalita, pinangalanan niya mga congressman, pati na si Zaldico, pati na si Romualdez. Aba, siya ngayon ang idinidiin. Sobrang mali, sobrang demonyo, lahat na. Tama naman, wala naman akong problema doon kung talagang masamang tao siya. Pero dinidiscredit ang lahat ng kanyang sinasabi. Pumasok yung ibang mga DPWH na opisyal na nagsalita doon sa kanila mga pagbuking statement, wala ni mga congressman. Wala na rin si Romualdez. Tapos, tatlo yun eh. Tapos, yung tatlo na yun, yun lang ang pinaniwala. Si Diskayang unang nagsalita, mas detalyado, kumpleto ang sinasabi, hindi pinaniwalaan. Kasi nga, naandun si Romualdez. Pang-apat na matinding panglima na matinding witness, etong si Sir Orly, yung ex-Marine. Binanggit na naman niya si Romualdez. Hindi na naman pinaniwala. I-discredit na naman. Nakikita ninyo yung pattern, ladies and gentlemen, mga banateros? Nakikita ninyo yung pattern? 'Di ba? Ang pattern po, pag binanggit si Romualdez, i-discredit ka. Pag binanggit mo ang pangalan na hindi dapat pinapangalanan, dinidiscredit ka. Maging yung ICI na kinuha nila na investigador, supposedly lead investigator, aba, dinidiscredit na nila ngayon. Bakit? Nagiging bukang bibig niya kasi si Romualdez. Pagdating sa flood control scam o issue, pag binanggit mo si Romualdez, hindi ka kapani-paniwala. Ganon ang pattern sa ating gobyerno. Kaya nakakatarantado ho eh. 'Di ba? Gusto ba talaga nating malaman o gusto lang natin magtapos ang investigasyon kay Zaldico? Idiin nyo ng idiin, wala akong problema dyan. Pero again, hindi gagalaw si Zaldico ng hindi alam ng kanyang amo na si Romualdez. At hindi naman gagalaw si Romualdez kung walang nagpoprotekta sa kanya na si BBM. Kaya nga mga kababayan, kitang-kita nyo na yung pattern eh. Alam mo, ito ha, may tumawag sa akin, isang Marine. Ito po ay nasa serbisyo pa. Isang Marine po ito, tumawag sa akin. Banatbay, alam mo, dalawa lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Pag ikaw, Marine na nasa intelligence, kasi nasa intelligence si Sir Orly, malalim ang malalim na background check ang ginagawa sa iyo ng pamunuan ng AFP. Kasi importanteng intelligence, sila po yung, sa madaling salita, sila po yung parang nag-i-spy, CIA, parang ganun ang dating niyan. Sila po yung MI5 ba yun, MI4? Sila po yun. So bago ka mapasok dyan sa intelligence, malalim na investigasyon ang gagawin sa iyo ng AFP. Hindi ho biro yan trabaho na yan. Aside from being a Marine, matinding background check na ang ginawa ng AFP dyan. Sa madaling salita, credible daw ito si Sir Orly. Pangalawa, pag ikaw ay isang naretiro na at ikaw ay tumatanggap na ng pensyon, ibig sabihin you were parang umalis ka sa serbisyo ng maayos ang iyong record. Ibig sabihin, maganda ang iyong ginawang serbisyo. So yung dalawang yun is more than enough, sabi niya sa akin, more than enough para supalpalin itong sinasabi ni Lacson na background check. Kasi mantakin mo lumabas si Diskaya, diniscredit. Lumabas yung tatlong opisyal ng DPWH na hindi binanggit si Romualdez, ginawang bayani. Lumabas etong si Sir Orly, pinapa-background check. Basta talaga, nagsalita ka
at pinangalanan mo si Romualdez, may background check. Pag wala, bayani ka. Tapos, ladies and gentlemen, mga banateros natin dyan, ngayon, ang tinatarget na nilang i-discredit, walang iba kung hindi si Marcoleta. Subukan ninyo na magkaalaman. Subukan ninyo. Ha? Subukan ninyo ang tikas ni Marcoleta na magkaalaman tayo kung gaano kayo kalakas. Kasi, alam mo si Marcoleta, hindi naman po simpleng abogado yan eh. Yan po ay magaling na abogado at talaga nga namang pag nagsalita, may research, gumagawa ng kanyang assignment, hindi katulad ng mga abogadong pulpule. Sa aking realisasyon, sa tingin ko talaga ang susunod na i-discredit ni Lacson at nito ni Soto ay walang iba kung hindi si Marcoleta. Tingnan ninyo, maglalabasan na. Katulad na ngayong news, may lumalabas na tungkol kay Marcoleta. Mukhang talagang i-discredit na kasi si Marcoleta lang ang magaling eh. 'Di ba? Napalusot niya. Hindi ko alam kung napagalitan ba si Lacson ni Romualdez. Ba't mapalusot yan? Ba't kayo nagpasok na magtuturo sa akin? Ay baka ganun na nangyari, hindi ko alam. Kaya na lang din, eto, pinag-iinitan ngayon si Marcoleta. Naglalabasan yung mga black propaganda sa kanya. Remember, yan ang ginawa kay Chis Escudero. Nung nagsalita na si Chis Escudero at kini-question niya na si Romualdez, may pattern talaga eh. Di ba? Nagsimula na kay Romualdez. Si Chis Escudero, abay, binabanata na naman siya. Di ba? Siya po ay kung ano-ano nang iniimbento sa kanya. Kung ano-ano nang issue ikinakabit sa kanya. Ngayon, eto naman si Marcoleta. Kaya nga tingnan ninyo eh, sino man ang pumayag o di kaya magbanggit kay Romualdez, definitely merong lalabas na issue. Kay Magalo nga may lumalabas na issue. Ganun katindi, di ba? Kaya ang lupit po. Ang lupit po dahil ikinokonekta itong si Magalong sa isa na naman niyang kesyo para bagang conflict of interest daw, may pa ganun-ganun ngayon. Ang lupit di ba? Nung una lang tuwan-tuwa kayo. Kasi ngayon may conflict of interest na, mga animal talaga ito. Di ba? O panoorin muna natin etong issue na kung saan binabanatan ngayon itong si Marcoleta. Bago tayo pumunta dun sa mga iba pang issue. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga Diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan. Tingnan ninyo kung paano babaliin yung katotohanan dito Kasi ganito yan, explain ko lang sa inyo. Yung insurance, okay, ay chairman itong asawa ni Marcoleta, di umano, according to this news. Opisyal din siya doon. Ibig sabihin, nandun siya sa loob ng kumpanya. Okay?
Ngayon, ito daw kumpanya ni Diskaya, yung contractor na si Diskaya, ay kumuha ng insurance dito. Alam mo, kung iisipin mo, ang daling i-connect, di ba? Pero sa totoo lang, kayo ho ba? Kayong may mga bumili ng kotse, di ba? Bago nyo mailabas, kailangan may insurance. Bago kayo makapag-maneho, hindi pwedeng walang, bago nyo ma-rehistro yan, kailangan may insurance yan. Di ba? Tanungin ko kayo, inaalam nyo pa ba kung sino may-ari nun? Sino may-ari niyang lintik na insurance niya? Hindi di ba? Ayan yung mga listahan ng insurance na maaaring pwede mong o may magandang terms o di kaya pwede mong kunin, di ba? Hindi mo naman inaalam kung sino na yung pinakamay-ari niyan. Hindi mo na binubusisi. Bilang isang contractor na kailangan mo ng bond, insurance, kailangan mo ng hahanap ka ngayon ng capable na insurance company. Hindi mo naman aalamin pa kung sino yung mga opisyal doon, di ba? Kita mo dito kung paano nila babaliin. Dito, binanggit na nila itong construction company ni Diskaya na biglang lilipat siyan doon sa mga ginawang sablay. Na tila parang ang sumasablay ay yung asawa ni Marcoleta. Sandali, anong pakialam ng insurance company so kung ano man ang gawin niya? Halimbawa, ikaw, kumuha ka ng insurance. Halimbawa, ang pangalan ng insurance mo is Marshall Insurance. Nang sasakyan mo, Marshall Insurance. Yung Marshall Insurance, tatanungin pa ba nun, saan ba lakad mo? Saan ka ba pupunta? Saan ka nagliliwali? Wala na hong pakialam yung insurance company sa ano mang gagawin mo. Ang importante, ikaw nagbabayad ka sa insurance kasi di ba binabayaran niya insurance parang yearly or monthly. Babayaran mo yung tapos, pag kami nangyari at magkabulilyaso, depende yan sa term, magbabayad ngayon yung insurance, maglalabas. Pero yung insurance company, halimbawa, na kinuha mo sa kotse mo, hindi naman po yan, pakikialaman pa ilaki. Kung ano man ang trip mo sa buhay, hindi pa pakikialaman yan. Unless, nagkaroon ka ng aksidente, yan, dyan papasok yung insurance. Aalamin na hindi mo ba sinadya, o baka naman pinanakaw mo. Pero walang pakialam sa kung ano man gagawin mo. Dito, tila pinalalabas na merong kinalaman yung asawa ni Marcoleta dito sa mga pinagagawa ni Diskaya. Problema na ni Diskaya yun. Di ba? Ngayon, kung magkiklaim ng insurance si Diskaya, that's the only time the insurance company will come in at iimbestigahan. Yung pagkiklaim mo ba ay ayon sa term and condition na pinirmahan natin? Sa madaling salita, napakalayo po. Baka sabihin nyo, bakit di naman kumuha sa iba? Ang dami-dami namang insurance company dyan. Hindi ho, pagka ganyan nakalaki, sobrang laki na ho yan hindi na ho yan, sabihin hindi yan basta-basta, hindi ho sila marami. Kung yung mga kotse-kotse lang, mura lang yan, kayang-kaya ng insurance. Pero yung mga ganyan ng kalalaki na transaksyon, na ibig sabihin, yung babayaran na insurance kung sakali magka-problema, mga malalaking insurance company na yan, hindi naman po sobrang dami niyan. At the same time, hindi naman ho yan aalamin pa ng Diskaya kung sino. Ang importante, legit. Yun ang kanilang aalamin kung legit ba itong insurance na to. Siyempre, nagtatanong-tanong na rin yan kung kani-kanino. Mga kakilala nila construction, saan ba kayo kumuha ng insurance? Sino ba yung mga katiwala ninyo? Sino ba yung mga maayos? Para pagka nagka-problema, pwede tayong kumuha ng insurance. Di ba? Dito, biglang binali Biglang idinikit na doon sa mga proyekto yung kumpanya ni Marcoleta. Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 190? Nakita ninyo binabali? Binabali? Biglang ipinasok yung kapalpakan ni Diskaya na wala namang kinaugnayan sa balita na yung insurance nung asawa ni Marcoleta ang pinagkuhanan. Yan ang tinatawag na angling. Ina-angle ng news. Hindi ko alam kung itong news na ito. Alam mo na. Tuloy. 3 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024.
Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isailalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective, Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Kita nyo kung paano dinikit. Sinimulan sa koneksyon nung pagkuha ni Diskaya ng insurance na nasa official nun ay yung asawa ni Marcoleta. Tapos idinikit si Diskaya sa mga kapalpakan o mga di umanong mga anomalous project. Yeah? Tapos ang ending si Marcoleta. Ang galing ano? Ang galing na istorya, huling-huli. Kung matalino ka, pero kung pinglawang kang bobo, ay wala. Hindi mo mahuhuli. Pero dito halatang huling-huli siya eh. Huling-huli yung gumawa eh. Sorry ah. Pero halatang halata eh. Na talagang ipinipilit yung Marcoleta na may kinaugnayan sa Diskaya. Sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionario News Channel. O ayan ha, kitang-kita ninyo ladies and gentlemen kung paano tayo, alam mo yon. Ito isang matinding matinding angling ho itong nangyayari na ito. Napaka-obvious naman po nung ginawa nila dito.